sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya sa paraang na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay galing ngayon sa karaniwang panahon, no? Kaya gusto ko munang pag-usapan ito, saka meron lang ako idadagdag tungkol sa ating pagpaparangal sa mahal na puso ni Jesus. Una, sa unang pagbasa, kayong mga nagsisimba araw-araw, mahalata ninyo, di ba? Nagbabasa ng Henesis, aklat ng Henesis, at doon ang kwento ng ating lolo sa tuhod na si Abram. Dito sa bahaging ito ng kwento, Abram pa lang ang pangalan niya, hindi pa Abraham, no? At makikita natin ang problema. Nangako ang Panginoon kay Abram na magkakaroon siya ng maraming anak at mga apo at lahat, ano po. Pero ang tagal-tagal na, si Sarai na kanyang asawa ay hindi manganak, no? Kaya si Sarai na mismo ang nagsabi, sa panahon nila pwede ito. Kasi nga noon, konting-konti ang mga tao. At kung gusto mong maging ligtas ang iyong tribo, kailangan marami talaga kayong anak. Kasi nga noon, pag ang mga kaaway, sumalakay, ubusan ng lahi. Di ang mga konti lamang ay madaling mawala, no? Kaya ngayon, baka magulat kayo, si Sarai ang mismo nagsabi, itong babaeng si Hagar sa English, sabi niya, sumiping ka Abram sa kanya para magkaroon ka ng anak. Ano? At yun nga ang ginawa. Pero nakakapagtaka,
Ang sabi, nang nabuntis si Hagar, parang masama, parang mababa na ang tingin niya dun sa kanyang amo, no? Na si Sarai. At nagreklamo ngayon si Sarai. Sabi niya, at sinisisi niya si Abraham. Tingnan mo, si Abram pala. Mula na nabuntis yan, ang ginagawa sa akin ay, ano ba yung verb na ginamit? Tawag dito, ang verb na ginamit ay, Ba't nawala yung page? Teka, sorry ha. Bakit nawala yung verb? Ayun. Sabi, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. No? Parang hinahamak daw siya. Pero finally, sabi ni Abram, o di bahala ka, ikaw ang boss niya, no? Ikaw ang so ang ginawa niya, ito namang si Sarai nagmalupit kay Hagar or Agar. At anong ginawa niya? Tumakas siya. Pero sinabi ng kwento, yung anghel ay nagsabi sa kanya, bumalik ka sa iyong, ang nakalagay dito, Panginoon. But the original, it means your mistress. Go back to your mistress. Bumalik ka sa amo mong babae, si Sarai. No? At tiisin mo kung ano man. No? Pero ngayon, nagmangako ang Panginoon sa isang babaeng inaapi, no? Nangako siya na ikaw naman din ay magkakaroon ng maraming pararamihin ko ang mga anak mo. At sabi niya, no? At ang magiging anak mo ay si Ishmael, no? Or Ismael sa atin, no? Kaya ko binibigyan diin ito, alam po ninyo, dapat alam natin mga Kristiyano, 30 relihiyon ang tinatawag na sa English, Abrahamic religions. Mga relihiyon na batay kay Abram o kay Abraham. Sino yon? Siyempre ang mga Hudyo, the Jews, no? So Judaism, they recognize Abraham as their parang forefather, no? Tapos ang mga Kristiyano rin, dahil nga sumali na tayo, ang Biblia ng mga Hudyo, Old Testament, ay inako na natin, ano po? At tayo ay alam natin na si Jesus ay apo sa tuhod ni Abram, no? Pero ang ikatlo ay ang mga Muslim. At sa tradisyon nila, ang mga Muslim ay mga salinlahi ni Ishmael, no? At ang tawag, sa madaling sabi, kinikilala rin nila si Abram at si Abraham. At ang tawag nila ay Ibrahim. Sa Arabic, Ibrahim. Kaya ipagdasal po natin ang lahat ng mga nasa Middle East ngayon dahil di ba po parang naggegera ang Israel at ang Syria, no? At maraming Muslim na mamatay, maraming Kristiyano na mamatay, ang daming nasasaktan. Na sana, dahil naman pare-pareho ang ating ninuno, si Abram, ay magkasundo, no? Pero alam naman natin ang nangyayari doon ay hindi lamang dahil sa relihiyon, no? Dahil po yun sa politika at ekonomiya. No? So yan ang first point ko, mahaba pero for your education about the 3 Abrahamic religions, Judaism, Islam, and Christianity. Pero yung Ebanghelyo naman po, sa inyong mga nagsisimba araw-araw, mahalata ninyo, ito na ang dulo noong 3 kabanatang sermon ni Jesus. Ang haba, ano? Matthew chapter 5 up to chapter 7. Today, umamot na tayo sa dulo ng chapter 7. At sabi ng Panginoon, lahat ng sinabi ko, chapter 5 to 7, dapat isagawa ninyo. No? Pero merong isang interesanting bagay doon. Sinabi ng mga tao kay Jesus, at least sabi ni Jesus, sabihin daw sa kanya, Panginoon, gumawa kami ng kababalaghan, nangaral kami sa ngalan mo, gumawa kami ng kababalaghan sa ngalan mo. Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko kayo kilala, mga gumagawa kayo ng masama. Akala ko ba nangaral sila
tungkol kay Jesus at sa mga ginawang kababalagan ni Jesus, ginawa pa nila. Bakit? Kasi nga, ewan ko kung natandaan nyo, ang pinakasinabi ni Jesus, ang papasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yung tumutupad ng kalooban ng Ama. So, kahit gumawa ka ng mabuti, kahit gumawa ka ng mga bagay-bagay, kung hindi yun ang kalooban ng Ama, ay hindi yun mabuti. Halimbawa, kung masyado tayong gumagawa ng, kunwari, aral ako ng aral, no? Para tumaas ang grades ko. Pero, merong akong kaklase na pwede namang hindi ako ganong karaming pag-aaral at pwede kong tulungan, mag-tutor ako. Hindi ko ginagawa. O yung pag-aaral ay mabuti, pero maaring hindi yun ang kalooban ng Diyos na 4 na oras ako mag-aaral. Baka naman pwedeng 3.5 hours lang. At yung 30 minutes, itulong ko sa iba. Nagigets po ba ninyo? No? Minsan, simba ng simba tayo. Kaya, ang iba dyan, member na ng AP, member pa ng Legion, member pa ng ganito, member pa ng ganon. Tapos, maaring napapabayaan ang mga bata sa bahay. No? So, Father, di ba, alang-alang naman sa Diyos yon. Ang pagsisimba, pwedeng ka magsimba 1 beses, hindi kinakailangan 4 na beses. No? Sa madaling sabi, kailangan nating mangilatis. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin? No? At ang mahal na puso ni Jesus, kapag mas nakikilala natin siya, mas masusuri natin ano ang kalooban ng Ama. Dahil ang mahal na puso ni Jesus ay laging nakatuon sa sa kalooban ng Ama. So binabati ko po lahat ng mga deboto ng mahal na puso ni Jesus, lalo-lalo na mga kasapi ng Pope's Worldwide Prayer Network at Eucharistic Youth Movement or ang Apostolado ng Panalangin. Nawa po lahat ay sumapi, no? At ang hinihiling po ng Santo Papa ay buwan-buwan ipagdasal ang espesyal na intensyon. At ngayong buwan, anong espesyal na intensyon? AP, alam niyo ba? Dapat alam niyo. Diba, espesyal na intensyon ay para daw maging mas mapagmalasakit ang mundo. No? That there will be an increase of compassion in the world. No? Na sana yung pakikipagkaibigan natin kay Jesus daw, ay turuan tayo na magmahal at magmalasakit tulad ng mahal na puso ni Jesus. So, binabati ko ang gagalangin center ng AP at ang mga youth. Sana ay patuloy niyong pag-aralan ang ating mga bagong dokumento. No? At ito ng wakas ko. Gusto ko lang paalala na noon, ang gawain ng AP araw-araw ay yung pag-aalay sa umaga, no? Inaalay natin ang buong araw natin, ating mga panalangin, gawain, katuwa na tiisin, at isinasabay natin sa pag-aalay ni Jesucristo sa sa misa, no po? So, tuloy pa yun. Pero ngayon, meron na tayo yung 2 pang dagdag na sandali ng pananalangin. Somewhere in the middle of the day, kahit bago magtanghalian o pagkatapos magtanghalian, tumigil daw tayo at gawin yung tinatawag na finding God in all things. Nang patagpuan daw ang Diyos, hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyari mula pa nang nagising tayo. Magpasalamat, humingi ng tawad, at tanungin ng Panginoon, Panginoon, anong ibig mong gawin ko ngayon sa hapon? No? Tapos sa gabi, gagawin naman yung spiritual review, pagbalik tanaw. Yun na nga, salamat Lord, sorry Lord, and send me Lord, o isugo mo ako. No? Ang pagpapaliwanag niyan ay nandoon po sa ating handbook o gabay at nagsisimula doon sa inner back cover, tapos the pages like that. No? So sana ang formation team ninyo ay buuin ninyo para ipaliwanag ito sa lahat, no? Pati sa mga bata. At ang ikalawa, ang huli, ay dapat lahat ng AP ay matutong magdasal gamit ang Biblia.
Hindi lamang mga nobenaryo, mga ganyan, okay yon. Pero ang gusto ng Santo Papa, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kunwari, yung Ebanghelyo para sa araw na ito. Ngayon, kahit wala kang Biblia, sa internet, merong mga libreng Biblia na babasahin mo, no? Yung awit@papuri.com, nandun ang mga readings ng bawat araw. At pwede ka mong pagnilayan yon, no? Ang tawag doon ay Lectio Divina at merong mga formation sessions tungkol dyan. So again, bukas po, maligayang kapistahan ng pagpapakita ni Jesus ng kanyang puso, no? 350 years ago kay Santa Margarita Maria.